Malaki ang bawas presyo sa diesel at kerosene epektibo ngayong araw. Presyo ng gasolina may dagdag na 53 centavos per liter. Department of Justice kinumpirma na wala na sa Czech Republic si former Congressman Zaldico. Ang dating mambabatas may hawak na 3 Philippine passport ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida. Command Conference isasagawa para sa BARM at sa barangay at sangguniang kabataan elections. Magulong listahan ng drivers. Malaking problema kung gagawing online ang payout ng ayuda ayon sa Department of Social Welfare and Development. National Wage Coalition magkakasa ng malawakang kilos protesta sa Mayo 1. Pagtatambak ng lupa sa nasusunog na Navotas landfill, nasa 50% ng tapos ayon sa DPWH. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 28, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling nagpatupad ng malaking bawas sa presyo ng diesel at kerosene ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. 12 pesos and 94 centavos per liter ang ibinawas sa presyo sa kada litro ng diesel, habang nasa 15 pesos and 71 centavos naman sa presyo ng kerosene, batay na rin sa anunsyo ng Department of Energy. Samantala, nagkaroon naman ng dagdag na 53 centavos per liter sa presyo ng gasolina. Muling ipinaalala ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangang sumunod ang mga gasoline station sa ipinatutupad na adjustment range sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bakit po merong range? Kasi tignan nyo po ang gas station ninyo, iba-ibang gas station, iba yung presyo. Dahil depende yan kung malayo siya sa depot or inland siya, malayo i-deliver, mas magastos yung pag-deliver doon sa gas station na doon. So, mas mahal po ang benta. Or minsan po, iba-ibang brand, iba-iba rin yung presyo nila. Natanggap na ng Pilipinas ang milyon-milyong litro ng diesel na binili ng pamahalaan sa iba't ibang bansa, ayon sa Department of Energy. Nakatakda na ring i-deliver ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG bago magtapos ang Mayo. May balita si Asher Cadapan Jr. Karagdagang 5 araw na supply ng diesel. Ito ang katumbas ng lahat ng 4 na shipment ng diesel na dumating sa bansa na binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang masiguro ang sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay DOE Undersecretary Sandy Sales, ang unang 2 shipments ng krudo ay ibinaba sa La Union at sa Batangas bago pa man magtapos ang buwan ng Marso, habang idiniskarga naman ang ikatlong shipment sa Subic. Samantala, nai-offload na rin kahapon sa Davao City ang ika-4 na shipment. So in total, yung 4 na cargos na ito delivered from March 25 to early this morning in a span of 1 month totaled about 178 million liters of diesel. So essentially, that's about 5 days buffer stock. Inihayag naman ng DOE na sa ngayon ay wala pang nakalinyang paparating na supply ng diesel para sa buwan ng Mayo na magiging bahagi ng ating buffer stock.
Paliwanag ng ahensya, kailangang balansihin ang pagbili ng pamahalaan ng supply ng petrolyo, gayon din ang pag-order sa mga pribadong kumpanya na direktang bumibili ng gasolina at diesel. Ito ay dahil hanggang 60 araw lang anila ang kapasidad ng bansa sa pag-iimbak ng petrolyo, kaya dapat pangasiwaan ang dami ng konsumo at pagbili ng supply. Samantala, naglalayag na rin ang barkong maghahatid sa Pilipinas ng karagdagang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay Yusek Sales, ang mga order na ito ng ilang oil companies ay mula sa mga suppliers sa Estados Unidos. We have confirmed that the vessel has left Texas. It is en route to Panama to cross through the Panama Canal. Ang schedule pa rin niya ay makarating sa Philippines ng by May 20, from between May 20 to May 31. To the end of the month, hindi pa ma-verify until makatawid ng Panama Canal kasi medyo pila sa Panama Canal. Muli namang tiniyak ng DOE na mayroong sapat na supply ng mga produktong petrolyo ang Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May libreng sakay para sa lahat ng mga manggagawa sa May 1 sa LRT2 at MRT3 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Maaaring makasakay ng libre mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kinakailangan lamang ipakita ang company ID para maka-avail ng libreng sakay. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong para sa mga tsuper o drivers mula sa iba't ibang transport sector sa gitna ng nararanasang mataas na presyo ng langis. Sinagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung bakit hindi sila nagsasagawa ng online payout para sa mga ito. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang rason ng DSWD kung bakit hindi sa e-wallet padaanin yung pagbibigay ng ayuda, lalo na at maituturing itong convenient sa iba kaysa pumila pa sa mga payout center? Ella, ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, magulo yung listahan na natatanggap nila sa kanilang kagawaran. Kaya naman kailangan munang i-verify itong mga driver na tatanggap ng ayuda kaysa personal o otomatiko itong ilagay sa kanilang mga e-wallets. Malinis na listahan ang batayan ng DSWD sa pamimigay ng cash assistance sa mga nangangailangan. Ngunit ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pagdating sa payout sa mga driver, ngayong nakakaranas ng krisis sa langis ang bansa, hindi nanggagaling sa kanilang ahensya ang mga pangalan, kundi mula sa iba't ibang sources, gaya ng Local Government Unit, Land Transportation Office and Regulatory Board o LTFRB, at Transportation Network Companies o TNCs. Kaya naman maguluan niya ang kanilang natatanggap na listahan. Ayon sa kalihim, sa face-to-face payout pa lamang ay marami na silang nakikitang problema, gaya ng doble o tripleng pangalan at nagkakaiba-iba lamang sa middle initial, suffixes o araw ng kapanganakan. Mayroon rin umanong pumupunta sa payout centers na nagpapakilalang driver, ngunit wala o expired naman ang driver's license. Ayon sa kalihim, gusto nilang maging maingat sa pagbibigay ng cash assistance, kaya't pinipili nila na magkaroon ng face-to-face validation at verification kaysa otomatiko itong ipasok sa online wallet ng isang driver na hindi muna nila nakikilatis. Unfortunately, lalong-lalo na for delivery service, MC Taxi, and TNVS, we're not getting a clean list. We're getting what we call nga the junk list because napakagulo ng mga listahan. Now, if off the bat, binigay sa amin yung listahan at credit na lang namin sa GCash, the government would have lost 2.754 billion pesos. Samantala sa 30 billion pesos na alokasyon para sa cash relief assistance mula sa national budget, as of April 27, 5.70 billion pesos na ang naipamahaging cash assistance sa mga drivers at katumbas ito ng higit 1,141,000 na mga tsuper.
Kasama rito ang mga tricycle, TNVS, jeepney, service delivery at taxi drivers sa loob at labas ng Metro Manila. LI naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nila sinasara ang pintuan para sa mga susunod na payout ay magamit ang e-wallet. Sa pagbibigay ng ayuda, anya, kailangan munang mapulido ang mga listahan at titingnan nila ang posibilidad na magamit nga itong e-wallet sa pagbibigay ng ayuda, lalo na at mayroon naman silang standing partnerships sa mga top e-wallet providers dito sa Pilipinas. Iyan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Isang malawakang kilos protesta ang ikinakasa ng koalisyon ng mga manggagawa sa darating na May 1, kasabay ng pagunita ng Labor Day upang muling iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing at panawagan. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ano-ano ang mga hinaing at panawagan na nais nilang maiparating sa pamahalaan sa mismong araw ng paggawa? Ella, wage hike, IVAT at excess tax, pagrepaso sa income tax, paglalagay ng buwis sa sobrang yaman at sobrang kita, gawing abot kaya ang presyo sa bilihin at pag-aresto sa lahat ng may kinalaman sa korupsyon. Ito ang ilalatag ng National Wage Coalition sa kanilang isasagawang kilos protesta sa May 1. Naglabas ng pahayag ang National Wage Coalition, isang samahan ng iba't ibang labor groups kung saan iginigiit nila ang agarang pagtaas ng sahod at pagbaba ng buwis sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa grupo, kailangan na umanong ipadupad ang 200 na dagdag sahod bilang hakbang patungo sa tinatawag na National Living Wage. Inumungkahi nila ang pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga manggagawa sa publikong sektor. Kabilang din sa kanilang panawagan ang pagtanggal o pagsuspinde sa ilang buwis tulad ng VAT sa produktong petrolyo at kuryente, pati na ang pagrepaso sa income tax para sa middle class. Ginigiit ng koalisyon na dapat ding papanagutin ang malalaking kumpanya at industriya, lalo na sa sektor ng enerhiya upang makatulong sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binanggit din sa pahayag ang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa presyo at posibleng pagdedeklara pa ng state of emergency sa sitwasyon sa enerhiya. Kasabay nito, hinihikayat ng grupo ang mga manggagawa at publiko na makiisa sa pagkilos na darating sa Mayo 1 upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nagaina ang Bureau of Internal Revenue ng reklamo ng tax evasion sa Department of Justice laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa asawa nito na si Myla Roque at Percival Ortega. Bunsod ito ng nakitang probable cause dahil sa pagkabigo ng mga ito na makapagbayad ng buwis at makapagsumite ng tax returns para sa kumpanyang Biancham Holdings and Trading Inc. matapos ang ginawang paglipat ng shares of stock at pag-increase ng authorized capital stocks. Ayon sa BIR, tinatayang nasa 3.35 million pesos ang tax deficiency ng naturang kumpanya kasama na ang surcharge at interes. Pinabulaan na naman ng kampo ni Attorney Roque ang paratang at sinabing politically motivated ang naturang hakbang ng BIR laban sa kanila. Kinumpirma ng Department of Justice na wala na sa teritoryo ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos ang pulong kasama ng kanilang counterpart officials ng naturang bansa. Samantala, napag-alaman din ng DOJ na may dalang 3 Philippine passport si Ko. May balita si Benedict Samson. Matapos ang makikipagpulong ng high-level team delegates ng Pilipinas sa kanilang counterpart officials ng Czech Republic bandang alas 8 kagabi oras sa Pilipinas, kinumpirma ng Czech Minister of Justice kay DOJ Secretary Frederick Bida na wala na sa kanilang teritoryo ang dating kongresista na si Zaldico. Sa kabila nito, naniniwala ang mga opisyal ng Pilipinas na nasa Europa pa rin ang dating mambabatas. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. At that information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. Ayon kay Secretary Bida,
Bagamat gusto nilang malaman ng ibang impormasyon, limitado lang anya ang ibinigay sa kanila dahil sa istriktong data privacy law. They're citing Schengen rules and data privacy law. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have, which is currently ongoing negotiations between the Philippine government and the Czech Republic. Ngunit may hawak namang detalye ang DOJ patungkol sa sasakyan na gamit ni Saldico sa Czech Republic na sa ngayon ay bahagi na ng intelligence operation. Definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Sa naunang inilabas na impormasyon, sinasabing naharang ang dating mambabatas sa boundary ng Czech at Germany dahil sa immigration violation. Ayon kay Secretary Vida, lumabas sa kanilang verifikasyon na may 3 umanong hawak na Philippine passport si Saldico. And apparently, when we double check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Saldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Hanggang sa April 30 tatagal sa Czech Republic sina Secretary Vida. Bagamat dismayado dahil hindi nila kasama sa kanilang pagbalik sa Pilipinas ang dating mambabatas, sisikapin naman ng DOJ na mapabilis ang pagsasaayos ng mga bagay patungkol sa law enforcement gaya ng Red Notice at International Police Cooperation. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa maayos na kondisyon at hindi arestado ang dating mambabatas na si Zaldico ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang panayam. Muling pinaratangan ni Attorney Roque na fake news umano ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil si Roque mismo ang kausap ni Ko. Kaugnay nito, inanunsyo na ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng Czech Republic si Ko matapos ang kanilang ginawang high delegate meeting kasama ang mga otoridad nito. Inihahanda nang ilabas ni Senator Panfilo Ping Lacson ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Ito ay kahit hindi pa nakukumpleto ang pirmang kailangan nito para matalakay sa plenaryo. May ulat si Jed Neresina. Idadaan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson sa privilege speech ang Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa darating na May 4. Paliwanag ni Senator Lacson, magsisilbi itong daan para maipagpatuloy ang mga pagdinig sa issue ng flood control dahil hindi pa rin nakukumpleto ang kinakailangang pirma para maihain at ma-sponsor sa plenaryo ang partial committee report. Aniya, ilalahad sa Chairman's Progress Report ang mga natuklasan sa partial report kung saan nakapaloob ang mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig bilang attachments. Maglalaman din ito ng mga visual aid upang mas madaling maunawaan ng publiko ang ulat kapag iniharap na ito sa plenaryo. Sa kasalukuyan, 6 pa lang ang pirma ng partial committee report kung saan kulang pa ito ng 3 para makumpleto ang 9 na kailangang lagda. Gayunpaman sinabi ng senador na bukas pa rin siya sa posibilidad na may iba pa siyang kasamahan sa Senado na pipirma sa partial committee report upang maisulong ito sa plenaryo kung saan maaari itong talakayin, amyendahan at pagtibayin. Kaugnay nito na una nang inihayag ng Blue Ribbon Chairman na inihahanda na niya ang nasabing Chairman's Progress Report upang ibahagi rin sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa anomalyang nangyari.
Bukod dito, nais din niyang muling imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite at pagharapin sila ni dating Congressman Zaldico, pati na ang mga dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng mga kickback sa iba't ibang personalidad. Paliwanag ng senador, mas makabubuti kung magharap ang mga nabanggit na personalidad upang luminaw ang mga detalyeng nailabas na may kaugnayan sa flood control projects issue. Samantala, nang tanungin hinggil sa posibilidad na umabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ebidensya, iginiit ni Senator Lacson na susundan ng Blue Ribbon Panel ang ebidensya kahit pa humantong ito sa Pangulo. Gayunman sa ngayon ay wala pa aniyang lumulutang na matibay na ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo kung kasama nga ito sa mga tumanggap ng kickback dahil hindi naman ginawa ang salaysay sa ilalim ng oath o panunumpa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naharap ngayon sa matinding pressure ang pamahalaan bunsod ng mga krisis na nararanasan sa sektor ng agrikultura. Paliwanag ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na harap tayo sa tatlong sabay-sabay na global shock, dahilan para maapektuhan ang supply at produksyon ng pagkain. May balita si Mia Alonzo. Malaking hamon ngayon para sa Department of Agriculture ang epekto ng tatlong magkakasabay na global shocks sa sektor ng agrikultura. Paliwanag ng DA, hindi pangkaraniwan ang mga nararanasang krisis kung saan mas apektado na ngayon ang produksyon at kalakalan ng supply ng pagkain. Para kay Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ang kasalukuyang sitwasyon ang ani ay worst time bilang isang kalihim ng DA. Ito ay dahil sa mga matitinding hamon na kinakaharap ngayon ng agriculture sector, kabilang na ang pabago-bagong pattern ng panahon gaya na lamang ng paulit-ulit na pag-iral ng El Nino at La Nina na may malaking epekto sa panahon ng pagtatanim at anihan. Kasama rin sa kasalukuyang problema ng pagbabago ng panahon ay ang pabalik-balik o paglala ng sakit sa mga hayop gaya na lamang ng African swine fever at bird flu na may malaki ring epekto sa supply at presyo ng karne sa merkado. Dagdag pa dito, ang krisis sa supply ng langis, bunsod ng hindi pa rin natatapos na digmaan sa Middle East kung saan apektado ang presyo at transportasyon ng mga kalakalan na mayroong domino effect sa supply chain at export restriction ng mga produkto. Para kay Secretary Laurel, sa paglipas ng panahon ay lalo pang tumitindi at lumalala ang mga hamong ito na noon ay inakala niyang normal lamang bilang isang dating negosyante. Dagdag pa nito, bagamat mas maganda ang kalidad ng produksyon at marketing sa bansa, ang kompetisyon sa gastos ang nananatiling pangunahing balakid sa pagpapalakas ng stability ng domestic supply at potential export ng mga agri-products. Kaya naman sa gitna ng tumitinding krisis sa agrikultura, kailangan aniya na muling pag-isipan ng pamahalaan ang tradisyonal na mga hakbang sa seguridad ng pagkain at katatagan ng kalakalan ng bansa. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabalik ang C-News. Kinokonsidera na ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang hiling ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito na wag munang tumanggap ng sweldo at allowances ang senador. Ayon kay Senator Ejercito, pinag-uusapan na ito matapos ding makarating sa tanggapan ni Senator De La Rosa ang nasabing apela. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, may tugon na ba si Senator De La Rosa kaugnay ng panawagang wag muna siyang tumanggap ng sweldo sa Senado? Wala pang direktang tugon si Senator De La Rosa dito sa apela ni Senator J.V. Ejercito na kung maaari ay huwag muna siyang tumanggap ng sweldo at allowances sa Senado. Ngunit binigyang diin kanina ni Senator Ejercito na pinag-uusapan na ng kampo ni Senator De La Rosa ang nasabing apela.
Nakarating na sa tanggapan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang hiling ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito na huwag muna sanang tumanggap ng sweldo at allowances sa Senado si Senator Bato. Ayon kay Senator Ejercito, kasalukuyan ng pinag-iisipan ng kampo ni Senator de la Rosa ang mungkahi niya na voluntaryong huwag muna itong tumanggap ng sweldo at allowances. Dagdag ng senador, ang hakbang na ito ay isang positibong development upang maibsan ang pressure sa Senado dulot ng mga kinakaharap na issue ng kapwa niya senador. Binigyang diin din ng chairman ng Senate Ethics Committee na mas mapapabilis ang proseso sa pamamagitan ng voluntaryong pag-waive ng sahod kaysa dumaan pa sa matagal na proseso ng pag-amyenda sa rules ng Senado na maaaring umabot aniyan ng ilang taon. I think meron ng, they're just waiting for the final decision. They are already considering. So, yun ang magandang balita. The camp ni Sen ba to? Yes. Considering na sir? Paano ko? Para namang, parang pag-uusapan na raw nila. Sir, ano yung consider nila, sir? Whether to waive the salaries and the allowances, recommended, as we recommended. Sir, ni-relay po ng Ano lang naman yun, kasi nga sabi ko, kung susundin talaga ni rules, sa korte nga, tinaabot tayo ng taon di ba? Minsan. Kasi kung susundin mo talaga yung rules, medyo matagal-tagal yung process. So, para na lang mawala yung pressure sa Senate, mawala yung pressure sa kay Senator De La Rosa. Siguro, yung request natin, itong voluntary forgo o yung kanyang or waive yung salaries and allowances. That's also seconded sinang-ayunan din naman ni Senate President Soto yun. May mga nagpaparande kasi hindi rin namin alam kung paano get in touch with, we don't know how to get in touch with him. Kaya lang, meron namang parating na na pinag-uusapan na nila ng kanyang council. Sir, tama Hopefully, magkaroon na ng positive development by next. Sa ngayon, inaantay na lamang ang pinal na desisyon mula sa kampo ni Senator De La Rosa. Samantala, formal nang sinimulan ngayong araw ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang pagtalakay sa mga nakabinbing reklamo laban sa ilang senador. Muling binigyang diin ng chairman ng komite na ipatutupad nila ang first in, first out rule kung saan walang lalaktawang reklamo para matiyak ang pagiging patas. Nakatakdang muling magpulong ang komite sa Lunes, May 4 para sa pagpapatuloy ng mga pagdinig. Sa ngayon, wala pang desisyon o update na ibinahagi yung Senate Ethics Committee kaugnay dito sa reklamo ni Senator De La Rosa na may kaugnayan dun sa matagal niya ng pagliban o hindi pagpapakitang personal dito sa Senado. Ngunit tiniyak ni Ethics Committee Chairperson Senator Ejercito na tatalakayin nila ito at gagawin nila yung mga kaukulang aksyon para sa nasabing reklamo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Patuloy na hinihikayat ng civil society group si Vice President Sara Duterte na humarap sa pagdinig ng impeachment complaints kaugnay ng mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Isinagawa ang pahayag na magtungo sa Kamara ang ilang kinatawan ng mga simbahan. Ito ay bago ang nakatakdang huling pagdinig ng House Justice Committee sa mga alegasyon ng impeachable offense laban sa Vice Presidente bukas, araw ng Miyerkules. Nagpahayag din ang mga ito ng suporta sa isinasagawang proseso ng impeachment ng Kamara at umaasang tutugunan ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Kumpiyansa ang ilang kongresistang hindi uusad ang reklamong inihain laban sa kanila ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Inirereklamo ang mga ito ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act bunsod ng umano'y ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bank transactions na iniuugnay sa kanilang dalawa ni VP Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee. May report si Rosalie Coz. Naayon sa batas at kabilang sa mandato ng House Justice Committee,
Yan ang paninindigan ng ilang kongresistang kabilang sa inirereklamo ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Araw ng Lunes, April 27, nang maghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Carpio, kaugnay ng ginawang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions na iniuugnay sa bank accounts nila ni Vice President Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee. Ilang miyembro ng House Justice Panel ang kabilang sa nirereklamo, gayon din ang mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC. Ayon kina mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Shell Chocno, kumpiyansa silang hindi uusad ang reklamo ni Carpio laban sa kanila. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Kasi nga po sa bank deposit secrecy law at maski na sa Anti-Money Laundering Act ay mga ano po ito, exception po ito. Dahil nga we're talking here about a case of impeachment. We are in impeachment proceedings and therefore mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Kasama sa trabaho yan bilang isang member ng Committee on Justice. But again, sabi ko nga pero ang una kong naging reaction, how can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena hindi naman kami bilang mga mismong representante, kundi yung buong Committee on Justice. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, hindi rin apektado sa reklamo ni Carpio laban sa kanya. Chill lang tayo kasi alam natin na tayo ay nakatungtong doon sa mga provision ng batas. Hindi tayo natatakot kahit na may attempt sila to intimidate us with this case. Feeling ko this is their way na balikan kami. Kasi ako yung nag-move to subpoena the AMLAC to submit to the committee and testify sa committee yung mga suspicious at covert transactions. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, iginiit na handa ring harapin sa tamang forum ang reklamo. Pero naninindigan nitong hindi saklaw ng tinatawag na confidentiality of bank deposits ang impeachment. Kaya legal anya ang paglabas ng AMLAC records at kinakailangan para sa transparency. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuan na ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang passenger bus na naaksidente sa Camarines Sur. Pinagpapaliwanag ito kung bakit hindi dapat masuspinde o ma-revoke ang kanilang Certificate of Public Convenience sa kabila ng insidente. Nangyari ang aksidente bandang alas 5 ng umaga noong April 25 sa Maharlika Highway, Libmanan, Camarines Sur, kung saan may mga napaulat na mga pasahero na nagtamo ng mga injury. Sa darating na May 14 ang itinakdang pagdinig ng LTFRB. Isasagawa mamayang hapon ang isang joint conference para sa idaraos na Bangsamoro Parliamentary Elections at Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong taon. Pangungunahan ito ng Commission on Elections at Philippine National Police. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, anong mga concerns sa pagsasagawa ng halalan ang inaasahan tatalakayin mamaya ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Gaganapin nga mamayang alas 2 ng hapon ang isang Joint Command Conference dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito ay ipinatawag ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang Philippine National Police o PNP. Ang pagtitipon ay nakatuon sa pagpaplano at koordinasyon para sa darating na September 14, 2026, Bangsamoro Parliamentary Elections at November 2, 2026, Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ella, dadalo dito ang matataas na opisyal ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman Garcia at ang PNP officials. Kadalasan tinatalakay dito ang mga issue sa seguridad, umiiral na threat groups at ibang hakbang bilang paghahanda sa eleksyon. Partikular sa BARM elections, may mga grupo pa rin na maaaring magdulot ng banta sa halalan. Mahigit isang buwan lang ang pagitan ng BARM elections at BSKE, kaya maraming preparasyon ang kailangang maisaayos
ng COMELEC katuwang ang PNP. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naghahain ng reklamo ang alkalde ng San Pablo, Laguna laban sa mismong vice mayor ng lungsod dahil sa umano'y pagpapasahod dito sa mga ghost employees o mga hindi umiiral na empleyado sa opisina nito. May balita si Ivan Alvarez. Nagpapasahod umano kahit wala naman talagang empleyado. Yan ang alegasyon ni San Pablo, Laguna City Mayor Arcadio Gapangada Jr. nang sampahan ng iba't ibang reklamo ang mismong Vice Mayor ng lungsod na si Justin Culago sa Office of the Ombudsman kahapon. Ayon sa alkalde, mahigit 200 ghost employees na job orders ang sinasabing hired sa opisina ng Vice Mayor at tumanggap umano ng 600 pesos kada araw na sahod mula October hanggang December 2025. Batayan niya sa kanilang case build-up, ipinapangalan sa mga totoong tao ang ghost employees. Pagkat napakarami pong naping mga tagalunsod ng San Pablo sa pagkakaroon po ng pagiging ghost employees na hindi nila alam na sila po pala'y multo. Napag-alaman umano na ilan sa mga ito ay nakatira na sa ibang bansa habang ang iba ay hindi naman nakarehistro sa kanilang lungsod kundi taga-ibang lugar o probinsya. Hindi rin nagtutugma ang daily time records, personal data sheets at pirma ng mga umano'y ghost employees ni Vice Mayor. Lumalabas po yung records na may tumanggap ng pera na when you interview the people involved ay hindi po sila ang tumanggap. At sila po handang magbigay ng mga susumpaang salaysay to prove na sila po, na sila hindi talaga, hindi po sila tumanggap na manapay lumalabas na ninakaw ang kanilang pagkatao po. At hindi sila po ang pumirma. Bunsod nito nahaharap sa malversation, graft, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, grave abuse of authority, serious dishonesty at iba pang reklamo ang Vice Mayor ng San Pablo City. Sinubukan na ng UNTV News and Rescue na hingi ng panig ng kampo ni Vice Mayor Culago patungkol rito, ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, dadaan naman ang reklamo ng alkalde sa evaluation process ng Office of the Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang pambansang pulisya sa posibleng kaugnayan ng isang police major kay Charlie Atong Ang at sa Chinese triad ng iligal na sigarilyo sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang police major ang protector umano ng iniraid na illegal cigarette manufacturing sa Baguio City, Negros Occidental at Bacolod City kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 800 milyong pisong halaga ng mga sigarilyo at equipment. Si Ang ay itinuturing ng Department of the Interior and Local Government na #1 most wanted person sa bansa at may patong sa ulo na 20 million pesos. Yan ay matapos siyang ituro bilang mastermind sa pagkawala ng umano'y nasa mahigit 30 sabongero. Dalawa po ang pinupuntahan ng investigations po ng CIDG. Yung possible link nga po ni Atong Ang sa nasabing operations at yung pong link naman ng nasabing police major kay Atong Ang bilang operator po niya sa nasabing Isabong. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Toboso sa Negros Occidental na walang anumang courtesy call sa kanilang opisina na ginawa ang mga estudyante ng University of the Philippines hinggil sa sinasabing immersion ng mga ito sa kanilang lugar. Ginawa ng LGU ang pahayag kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at ilang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army kung saan 19 ang napaslang noong April 19. Sa inilabas na pahayag ng UP Diliman University Student Council, ang presensya ng mga estudyante sa Toboso ay bahagi lamang ng immersion o exposure sa mga komunidad upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang mga issue hinggil sa lupa,
kahirapan at militarisasyon sa Negros. Mayroong mga clarification kung may research, community research ang isang estudyante. Ano ba yung mechanism? Ano ba yung process? Ano ba yung processes na dapat sundin? Kasi sa pagkakaalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay mata o sa munisipyo, parang process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study sa Sitio Sangay and other sitios ng barangay Salamanca. So pag may minor involved in community research, base sa kanilang sinabi, dapat meron siyang parent consent at saka merong words from the Department of Labor and Employment kasi minor siya. Tapos i-deploy natin siya sa area. So, at saka sa DSWD, mahalaga rin na may dokumento siyang dala-dala na iprepresenta ng LGU para ma-ensure natin yung legitimacy, yung process na ginagawa nila. Nagbabala naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa paggamit ng NPA sa mga menor de edad at foreign national sa armadong labanan. Isang troubling shift ang umano'y pagpapalawak ng recruitment ng New People's Army. Kabilang sa mga nasawi sa engkwentro ang 2 Filipino-American national na kinilalang sina Lyle Frijoles at kay Dana Rene Sorem, na pawang 16 at 17 anyos lamang. Paliwanag ng NTF-ELCAC ang paggamit sa mga menor de edad sa armadong tunggalian ay labag sa Republic Act 11188, Republic Act 7610 at sa mga international humanitarian agreements na nilagdaan ng Pilipinas. Binalikan ngayong araw ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Department of Environment and Natural Resources ang sanitary landfill sa Navotas na 18 araw na nasusunog. Ayon sa DPWH, malaki na ang improvement nito at halos kalahating porsyento na rin ang naapulang apoy matapos matambakan ang mga nasusunog na basura. Mula sa Obando, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, meron na bang timeline na binigay ang mga otoridad kung kailan nila matatapos ang pagtatambak ng lupa para tuluyan na maapula ang apoy dyan sa nasusunog na landfill? Walang binigay na definite target ang DPWH at DNR at maging ang LGUs kung kailan matatapos ang pag-apula ng apoy. Tuloy-tuloy ang gagawing pagtatambak ng lupa sa mga basura hanggang maging totally fire out na ang Navotas Sanitary Landfill. May higit 2 linggo nang nasusunog ang sanitary landfill sa Navotas City at hindi pa rin napula hanggang ngayon. Matatandaang nangyari ang sunog noong pang April 10 o 18 araw na ang nakalilipas. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, mula nang makapagtayo o makapaglagay ng access road o LGUs papuntang landfill ay iba't ibang heavy equipment, mga dump truck, mga freeloader ang nakakarating na nagtatambak ng lupa sa basura na malaking improvement para tuluyan ng mapula ang sunog. Tinimugan ni Mayor John Ray na kailangan talaga takpan natin ng soil, tsaka ng buhangin, tsaka ng iba pang mga material, yung mga nasusunog na area. And may progress tayo, pero dito nakikita natin na talagang challenging itong ginagawa natin. No? Hindi ganun kadali yung pang-cover natin doon sa mga nasusunog na area. Pero may progress tayo, itong area na to, hindi natin napapasok na dati. Ngayon, napapasok na natin. Mula dito, papunta doon sa mga area na nasusunog pa. Sinabi pa ni DPWH Secretary Dizon, sa lawak na 44 hectares ng Navotas Landfill, halos 50% na rito ang natambakan na ng lupa gamit ang mga truck at bato. Ayon sa DPWH, wala pa silang definite na timeline o kung kailan matatapos sa pag-apula at pagtatambak ng lupa.
Malakong tulong din sa DPWH at LGUs ang JICA o Japan government para mabilis ang pag-resolve ng mga pula-apoy. Talagang hindi biro itong nangyari dito. No? At napakagawa, napakalaki. 44 hectares yung landfill, ang nasusunog siguro halos 90% nun, no? Nung simula. Pero ngayon, according to the estimates, halos mangangalahati na tayo dun sa napapatay nating area. Nakita nga ninyo, hindi ito madali at hindi pwedeng basta-basta lang natin na papaakatin yung mga equipment dyan dahil delikado. No? So, nagpapasalamat ulit tayo sa gobyerno ng Japan kasi nabibigyan nila tayo ng technical assistance kasi wala talaga tayong experience dito no, sa ganitong klaseng mga disaster. Samantala, bukod sa DPWH, nagtungo din sa landfill si DNR Secretary Juan Miguel Cuna, JICA Philippines, Japan Ambassador, at si Navotas Mayor John Ray Chongco na magtutulong-tulong para mapabilis ang pag-resolve sa pag-apula ng apoy mula sa nasusunog na landfill sa Navotas. Sa kanina nga ay nabanggit ng DNR doon sa lugar sa landfill ay talagang delikado rin pati yung mga nagtatrabaho doon dahil talagang mabaho at mainit doon sa lugar at talagang nababalot rin ng usok. At yung air quality na sinasabi ng DNR sa monitoring ay mataas pa rin sa lugar ng Valenzuela City kung saan ngayong araw ay nasa 48 ang hypographic kumpara doon sa normal na 35. At sa Ubando naman, dito sa lugar na kung saan ako narito sa evacuation center, ay 38 naman yung air quality. At marami pa rin na mga kababayan natin ang hindi pa umuwi sa kanilang mga bahay doon sa barangay sa Lambao at Pilawangan. Sa ngayon, dito sa evacuation center, sa lugar natin sa Ubando National High School, nasa 170 na pamilya pa ang nandito sa evacuation center o katumbas nito ay nasa 480 individual. At ang halos mga sakit dito ay ubo dahil nga sa nalalaka pa rin nilang usok hanggang ngayon na nakararating dito sa evacuation center. At yan, mula ang ating latest slide mula dito sa Ubando, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Bibiyahe sa April 30 patungong Tashkent, Uzbekistan ang 4 na boksingero mula sa Cagayan de Oro upang lumahok sa U15 Asian Boxing Championship na gaganapin mula May 1 hanggang 16, 2026. Ang 4 na boksingero na magre-representa sa Team Philippines ay sina Noel Panilag Kagubkob Jr. sa men's 37 kilograms, Bob Marco Dadang sa men's 40 kilograms, Richard Paila sa men's 43 kilograms at Jobert Abragan sa men's 48 kilograms. Ayon kay Coach Elmer Pamisa, head coach ng Cagayan de Oro City Amateur Boxing Team, dumaan ang mga ito sa masusing pagsasanay sa RP National Boxing Training Gym sa Baguio City bilang paghahanda sa nasabing torneo. Layunin ng team na makapag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas at sa lungsod ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng kanilang pagganap sa international na entablado. Muling hinirang ng World Travel Index ang Davao City bilang best city to travel sa Pilipinas batay sa WTO April 2026 rankings. Nakakuha ito ng 75.66 na overall world index rating. Nangangahulugan, naligtas itong bisitahin ng mga turista at maayos ang pamumuhay sa lungsod. Naaray na sa korte nitong Lunes ang 31 taong gulang na suspect na si Cole Allen matapos akusahan ng tangkang pagpatay kay US President Donald Trump sa White House Correspondents' Dinner noong Sabado at 2 pang gun-related case. Ayon sa mga piskal, armado si Allen ng pump-action shotgun, semi-automatic pistol at 3 kutsilyo nang tangkaing makalusot sa seguridad sa Hilton Hotel, Washington, kung saan ginanap ang naturang salo-salo. Ilang ulit na nagpaputok ang suspect bago siya tuluyang nasukol sa checkpoint. Hindi siya nakalapit kay Trump o sa mga panauhin. Kung mapatunayang guilty, haharap si Allen sa posibleng
habang buhay na pagkakakulong. Today, the Department of Justice filed 3 federal charges in United States District Court against Cole Thomas Allen. The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. The second count is interstate transportation of a firearm to commit a felony. This is punishable by up to 10 years in prison. And the third count is discharge of a firearm during a crime of violence, which is punishable by a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years, a maximum of life, and the 10 years is consecutive to any other sentence imposed. Dumating na sa Estados Unidos si King Charles kasama ang kanyang asawa na si Queen Camilla para sa 4 na araw na state visit bilang paggunita sa 250th anniversary ng Declaration of Independence ng US mula sa pamumuno ng Britanya. Mainit silang sinalubong at tinanggap ni na President Donald Trump at si First Lady Melania Trump sa White House. Nakatakdang magsalita si King Charles sa harap ng US Congress upang muling pagtibayin ang alyansa ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa ilang isyong politikal. Bukod sa Washington, bibisita rin ang royal couple sa New York City upang magbigay pugay sa mga biktima ng 9/11 attacks bago tapusin ang kanilang biyahe sa Virginia. Ang nasabing state visit ay unang pagbisita ng isang British monarch sa loob ng 2 dekada sa US. Pasok sa World's 50 Best Chicken Dishes ng Taste Atlas ang ipinagmamalaki na chicken inasal at chicken adobo ng Pilipinas. Batay sa listahan na inilabas ng Travel Atlas na isang travel online guide para sa traditional foods at nagsasagawa din ng research para sa popular dishes at ingredients nito. Lumabas na top 3 ang chicken inasal ng Pilipinas sa 50 Best Chicken Dishes sa buong mundo na nakakuha ng 4.4 stars na ratings. Habang nasa top 40 naman ang chicken adobo na mayroong 4.1 stars na ratings. Batay sa kanilang description, ang chicken inasal ay isang kakaibang inihaw na manok ng mga Pilipino na sinasabing nagmula sa Western Visayas. Nagbigay rin ng ilang recommendation ang Taste Atlas kung saan matitikman ang best chicken inasal kabilang na sa Bacolod, Iloilo at Tagaytay. Habang ang chicken adobo naman ay inilarawan nito na isang traditional stew ng mga Pilipino na niluluto kasama ng bawang, sibuyas, dahon ng laurel, paminta, gayon din ang toyo, suka at kaunting asukal. Samantala, nanguna naman sa best chicken dishes in the world ang Korean fried chicken, habang top 2 ang pollo a la brasa ng Peru, top 4 ang pili topkapi ng Turkiye at top 5 naman ang merkarahi ng Pakistan. At sa ating iiwan mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6:33 na nagsasabi, "Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.